Joanne, sa kasalukuyan, ikaw ay nagtitinda pa rin sa palengke? Hindi na po kasi ako makapagtinda kasi po si nanay na po nandun eh. Oh, pero dati ang inyong usapan ay si Nanay Milagros ay hanggang alas 3 ng hapon. Opo. Pagkatapos noon, kayo'y Kami na po. sasalitan, kayo naman. Anong nangyari? Eh gusto po kasi din nanay, siya na lang po lagi Nag-stay na lang po ako sa bahay para wala na po masyadong gulo. Joanne, nung nagpakasal kayo ni Roger, alam mo na noon na ayaw sa'yo ni Nanay Milagros. Nung una naman po, mabait naman po sa akin si nanay, Tito Boy. Habang tumatagal po, doon ko na po nakikita yung ugali niya, ayaw niya na po sa akin. Kasi nga po, may anak po ako sa una. Dalawa po. Daw po ako, sabi niya sa akin eh. Ganon din naman po yung anak niya, nakilala ko, may anak din. Ano ang kwento? Nung nagsama po kami ng asawa ko, si Roger, mabait po siya sa akin, si nanay, tanggap niya ako. Nung nalaman niya kung may anak na ako, pupunta na yung mga bata sa bahay. Doon na po siya parang magtanim na siya sa akin ng sama ng loob. Sabi sa akin, hindi kita kaya tanggapin. Dahil may anak sa una. Ito po yan, Tito Boy. Hanggang sa nagalit na po ako, nagagalit na rin po ako. Pero iyak lang po ako. Sabi ko sa kanya, na hindi niyo ba ako kayang tanggapin? Sabi sa akin, hindi talaga. Andiyan pa nga po yung binabato niya ako ng bote. Nagsasalita ako lang hindi magaganda, masasakit. Isinusumbong mo ba sa kanyang anak, si Roger, ang iyong asawa? Sinasabi ko po. Lahat itong mga sinasabi, anong sabi ni Roger? Nagagalit po yung asawa ko. Bakit daw hindi ako matanggap ni nanay? Wala po kami siyang magawa kasi doon po kami talaga nakatira sa bahay ni nanay. Hanggang ngayon? Opo. Si Roger ba ay mag-isang anak? Hindi po. Pero sa mga anak, si Roger lang ang nakatira sa bahay ni Hindi nanay? rin po. Ah, marami. Pag kayo'y nag-aaway, nagkakapisikalan, may mga panahon ba na lumalaban ka? Nung one time po, Anong nangyari? nung nabusan po ako ng tubig na mainit sa kamay. Dahil sa ginagawa niya sa anak ko, hindi niya bigyan ng pera. Pag nanghihingi ng pera, ayaw niyang bigyan. Yung pagkaano niyo po sa sinabi niya ako hindi maganda, nagalit na po ako. Nakapagsalita po ako na hindi maganda. Hawak ko yung termo nun, ibus niya sa akin sa kami sa braso talaga. Anong ginawa mo? Umiyak pa ako hanggang sa nagkabarangay. Baka magpakabot kami. Ibig sabihin, lumaban ka ng pisikal. Opo. Totoo ba na meron ding kinalaman ang pera dito sa inyong pag-aaway ng iyong mother-in-law dahil yung kinikita ni Roger ngayon ay hindi na nabibigyan si Nanay Milagros at napupunta na sa'yo? Opo. Dati po nagbibigay kami sa kanya. Nung nagkakaroon na po kami ng alitan ni nanay, ayaw na pong pabigyan ang asawa ko. Pero nagbabayad po rin mga po kami ng kuryente. Para sa lahat o para lang sa konsumo ninyo? Sa lahat na po yun. So, naiintindihan mo na isa sa mga tampo ni Nanay ay kung noon sa kanya napupunta ang pera ni Roger nung nag-asawa sa'yo na. Opo, Tito Boy. Yung kwento noong namatay si Rosalinda, ang kapatid ni Roger, ano ang iyong bersyon? Marami po nagsabi sa akin na, Ate Jo, ba't may video okay? Parang niya kayo hindi namatayan siya. Saan nakaburol? Sa bahay nila? Sa bahay po. Okay. Kinausap si nanay, medyo may dating po yung boses ko sa lakas. Sabi ko, Nay, ano ba kako yan? Ginagawa niyo kako, may patay tayo, nakakahiya. Tapos sinigawan niya ako ni nanay. Natabig ko siya ng ganon. Ang sabi niya, nasaktan ko siya. Nag-sorry ka ba nung natabig mo? Hindi ko naman po kasi sinasadya po yun. Ah, okay. Muli, hindi yun naayos. Hindi po. Meron ding kwento na ang isa sa mga anak mo ay nasaktan ni Nanay Milagros. Opo. Bakit nasaktan? Paano ang nangyari? Yung anak ko pong babae yun, nasa bahay po siya nun eh. Nagalit na galit po si nanay. Hindi ko po alam kung bakit siya nagagalit doon sa anak ko. Tinulak niya, ginawa niyang punching bag. Hindi po totoo po yan, Tito Boy. Dumating po ako yung time nila, umiyak lang tapos sinaktan niya. Doon na po ako, nagpakabot na po kayo ni nanay. Anak ko yun eh, sarili dugot at laban ko, sasaktan mo sa harapan ko. Andun lang yung anak ko, nagkukwentuhan kami, tinawag yung anak ko, tapos bigla niya nasaktan. Ilang taon ang anak mo nun? Dalaga po. Pero nagtanong ba ang anak mo, bakit ganito, Nay?
Bakit bigla na lang ako kinagalitan? Nagtatanong po yung anak ko, sabi ko, anak, ano man dahil hindi tayo tanggap ng lola mo eh. Anong sabi ng anak mo? Umiyak po, nagsumbong kay Tito Roger nga. Saan niya ng anak ko, Tito, ba't ganun si Lola? Eh, nagalit po yung asawa ko sa kanila hanggang sa nagmuraan sila mag-ina. Kasi kinampiyan ng asawa ko yung anak ko. Sabi ng asawa ko, pamilya ko na yan eh. Minahal ko yung mga yan. Pero may mga pagkakataon daw na di umano'y sinisiraan mo si nanay sa mga kausap mo. Hindi po totoo yan. Pag nag-uusap-usap po kasi kami ng mga kakilala ko, tanong sa akin, ba't Joan, ba't ka umiyak? Kinagalitan ako ni nanay, naway na naman ako, yun lang naman po eh. Nasabi na ba sa'yo ni Nanay Milagros na bakit mo ko sinisiraan? Wala naman po kasi hindi po kami nag-uusap. Kahit nagkakasalubong, iisang bahay, hindi kayo nag-uusap. Tinginan lang po. Isa sa mga reklamo ni Nanay Milagros ay sugarol ka raw. Oo, inaamin ko po yun, pero nagsusugal po kami. Kami lang naman maghihipag eh. Halagang piso-piso lang. Hindi naman po kami nagpapatula ng 50, hanggang 10 piso nga lang po kami. Ayawan na kami. Okay, nakikinig, Joe, si Nanay Milagros sa ating pag-uusap. Ano ang nais mong mangyari? Gusto ko lang naman pumahalin ako ng nanay eh. Kasi wala po akong magulang mulat sa pool eh. Bata pa po ako, namatay na tatay ko. Ganon din po nanay ko. Tanggapin po nila ako. Naririnig ka namin? Maya ay kukonsulta tayo kay Ate Pia at Kuya Alan. Maraming salamat sa iyong tiwala sa Cayetano in Action. Nanay Milagros, pag-usapan natin itong reklamo ni Joan. Ano ho ang inyong naisabihin pagkatapos niyo pong marinig yung salaysay ni Joan? Opo. Kasi po, kaya ayaw ko po sa kanya dahil sa ginagawa niya sa anak ko na pag naghahanap buhay po, hindi niya binibigyan ng pera. Sinusugal niya po. Pero sabi niya kanina, yung sugal daw, sila-sila lang daw. Hanggang 10 piso lang daw yung kanilang tong eats. Hindi totoo po yan. Malaki yan po, inuubos yung pera. Kaya nagagalit yung anak ko sa kanya. Kaya ang ginawa ko sa kanya po, binuhusan ko ng tubig sa galit ko po. So, sino ang mga kasugal niya ho? Yung kapitbahay niya po. So hindi doon sa Doon pamilya do- lamang? Hindi po. Ah, meron mga kapitbahay? Po. Opo. Sinungaling sila Risa Cararuco, tapos yung asawa ni Bunso, inamatay. Yan ang ayaw niyo po. Opo, yan ang ayaw ko sa kanya. Oo. Yung dalawang anak niya, hindi po naman sa anak ko. Yung anak ko, sabi ko gano'n, hindi mo naman anak yan eh. Ba't mo inaano yung dalawang bata? Inintindi mo, binibigyan mo ng intention kaysa akin. Sabi ko gano'n sa kanya. Nagagalit yung anak ko, palagi yung asawa niyang kinakampihan niya pag hinasabihan ko siya. Paano pamilya niya nga kami? Tinuring niya kaming pamilya eh. Nagsiselos ho kayo, nanay? Hindi naman ako nag-sales, kundi maski hindi ako binibigyan man lang dahil ako po wala na rin akong asawa. Maski pambili man lang ng man yan, hindi ako binibigyan. Kaya ako nagagalit sa kanya. Sabi ko, bigyan mo naman ako maski pambili ng bigas. Parang baliwala lang ko, hindi ako iniintindi. Kasi doon naman sa usapin na may dalawang anak si Joan, meron din naman anak, di ba? Si Roger. Kaya lang anak ni Roger po, hiwalay po sa kanya, nasa Mindanao. Kasi yung asawa niya po, namatay na. Pero totoo ho ba na sinasabi niyo po, nanay, sa mga tao na si Joan ay puta? Ay, hindi po, wala po akong sinasabi. Narinig niyo ho yan kanina? Oo, sinabi ko po, ay wala akong sinasabing ganyan sa mga tao. Dahil kahiyan niya, kahiyan ko rin, di ba po? Sinungaling ka talaga, napakasinungaling mo. Asawa din pa niyang anak ko, ba't ko sasabihan? Oo. Pangit po yung gano'n, di po? Nanay, yung nangyari naman noong libing ng iyong isang anak, si Rosalinda, Opo. totoo ho ba na kayo nagtatawanan, na parang walang patay, kayo ho ay nagbibiruan ng iyong mga kaibigan, kaya napagsabihan daw niya kayo? Kasi yung mga pamangking ko, nag-ano sila ng video okay. Sinaway ko sila po, Tito Boy. Okay. Kaya tumigil po sila. At Hindi po nasagi ka totoo raw po niya yan. nung gabing yon? Opo, nasagi niya po ako, muntik na ako matumba. Pero hindi daw niya sinasadya na ikaw pala ay nasagi. Doon ako sa likod niya, Tito eh. Sinamay ko, ba't mo ko ano yun, hindi naman ako kumakanta. Pero sa iyong isipan ay parang nanadya si Nanadya siya Joan na doon parang sa...
Talagang matutumba na ako, Tito, sa Okay. ginawa niya sa akin. Sa mga bagay na ganito, pag nangyayari, nalalaman ni Roger, anong sinasabi ng iyong anak? Wala po. Parang hawak sa lig po. Maski anong gawin ng asawa niya, baliwala lang. Pag-usapan natin ho yung pwesto sa palengke. Opo, ayan. Sabi sir. niya ay hindi na lang daw siya nagtitinda dahil gusto niyo raw kayo na lang doon. Hindi totoo po yun, Tito. Lunes hanggang Merkulis sila, panggabi. Tapos susunod yung anak ko na babae, Huwebes hanggang Biyernes. Yung isa naman na panganay ko, Sabado, Linggo. Yung palitan nila panggabi lang po yun. Lahat sila panggabi dahil ikaw ang pang-araw. Opo. Hindi totoo na ayaw mo Ay, hindi po. bigyan sila ng pwesto. Ay, hindi po. Itong mga pwesto ba, nanay, nag-uupa kayo? Hindi po. Libre lang po. Palengke? Hindi po. Sa may creek. Okay. Hindi ko sila pinagbabawalan, Tito. Mas tinutulungan ko pa nga sila. Kailan ka tumulong? Kahit nga utang ayaw magpautang ng pera sa amin eh. Pag wala silang Okay. pampuhunan, dinadagdagan ko. Pag wala silang punan, dinadagdagan mo? Ito, nanay, pera mo ng punan mo, kulang ko, ano puhunan ko. O sige, ito, bibigyan ko. May isang beses daw na di umano'y nasaktan niyo ang anak ni Joanne. Totoo ho ba ito, Ay, hindi po, nanay? totoo po yan, Tito Boy. Pinagtulungan pa nga nila akong dalawa. Napakasinungaling mo, Nay. Pisikal? Opo, talagang nag-ano po ako, ang ginawa ko po, lumaban po ako. Sabi ko, sige, pagtulungan niyo akong dalawa mag-ina kayo. Ang ginawa ko, Tito Boy, kumuha ko ng kawib yung paghatakin ko sila kasi pagtutulungan nila ako eh. Yung anak ko, tsaka yung pamangking ko, nag-uusap sila. Ngayon, ba't niya ako pinagtatawanan? Sabi, hindi ka pinagtatawanan. Nag-uusap lang silang dalawa. Sabi ko gano'n. Pagka nagalit na sa akin, Tito Boy, at pinagtulungan nila akong mag-ina, yun, sinabong ko doon sa asawa niya, sa anak ko. Sabi ko, yung asawa mo, tsaka yung anak niya, pinagtutulungan nila ako. Sabi ko gano'n. Anong sabi ni Roger? Sabi naman sa ni Roger, ba't niyo pinagtutulungan si nanay? Masok na nga kayo. Ba't yung ganyan ginagawa niyo sa magulang ko, pinagtutulungan niyo? Sabi ng anak ko, sir. Okay. Tito Boy nagalit, pumasok na sila sa loob. Kinampihan ka ni Roger. O kinapayan ako po dyan nung pinagtutulungan Kasi sabi niyo nila po hindi ka kinakampihan. Opo. Pero dito sa pagkakataong ito, kinampihan ka ni Roger. Kinapayan ako dito nung pinagtutulungan na nila akong mag-ina. Nanay, ilang taon na po kayo? 71 na po ako ngayon. Oh, nanay, kayo 71 na po. Opo. Kayo nakatira sa isang bahay kasama si Joanne at saka si Roger. Medyo may kaguluhan. Anong dasal niyo po, nanay? Ano po ang nais niyong mangyari? Gusto kong magkasundo-sundo kami. Kaya nga lang minsan, hindi ko maintindihan sila, parang nagmamatigas sila para ako pa ang gustong manuyo. Pwede ba yun, Tito Boy, na ako pa manunoy magulang, dapat sila manuyo. Dahil anak sila, hindi ako. At pag ikay sinuyo, ikay bukas. Opo, bukas naman sa kalooban Oo, ko. bukas ang iyong kalooban at puso. Opo. Kaya ko naman silang patawarin kung manunuyo sila sa akin na ako ba ang manunuyo. Naiintindihan ko po. Maya lamang ay makakausap po natin si Kuya Alan at Ate Pia. At ang dasal ko rin po ay sana ay magka-sundo-sundo Opo, magkasundo-sundo. para may katahimikan, lalo na Opo. ngayon na Totoo. darating ang Kapaskuhan. Opo, totoo po. Oo. Lord God, sana po makapag-perform kami ng maayos. This we ask through your Son, Jesus Christ. Go, let's go, let's go, let's roll! Amen. Sinagtala. Banda ko. Pamilya ko. Ano sa tingin niyo yung purpose niyo sa buhay? Ako hindi ako masyado kilala ng anak ko. Hindi mo ako tunay na anak! Nagmahal lang naman ako. Ayun, nadisgrasya. At hindi ko kaya sabihin sa tatay ko. Kasi may rason kung bakit tayo nandito, di ba? Alam niyo kung bakit? Ano yung mga nakapagpapasaya sa'yo? Yung mga bagay na magaling ka. Yung mga na-enjoy mo at nakakapagbigay sa'yo ng sense of fulfillment. Yan yung purpose mo. Sikat ng araw hanggang sa gabi, isang parating. Pwede siyang maiba, pero hindi siya pwedeng magbago.
You can't tell a seed that it cannot be a tree. Ang tawag doon, destiny. Nasaan ka na?